Hello everyone and welcome to Cutting Edge. First of all, I just want to thank everyone who joined us last week. Ako po and si Pastor Jordan Escusa sa ating live discussion about moving on. Salamat sa mga nakasama naming nag-move on. Tama ba? In-apply ang aming mga natutunan at ngayon ay talaga namang on his way or on her way talaga para sa success ng kanyang pag-move on. So we are also done with our series Unstuck, learning how to move on. Tapos na po tayo dyan, although we have this last week of June, but I prefer to have a series break para sa preparation, para sa next month natin na series. And I want you to be excited kasi exciting po ang mga magiging series natin sa mga susunod pa na buwan ng taong ito. Grabe, no? 6 na buwan na ulit at grabe, maglilipat na naman ng taon. So I hope that you're still okay, you're still doing good, that you are still productive, at mas lumalago ka pa sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So we are now on our series break. At actually, yung pag-aaralan natin ngayon, parang may kinalaman naman siya. Oo, doon sa mga pinag-aralan natin itong buwan ng June na ito. Because we are going to talk about break free. Yan. So, before anything else, if you are here right now at first time mo po, can you please type new so that we can welcome you? Yes, welcome po sa lahat ng bago na nandito po ngayon. Marami po salamat sa pagsama nyo sa amin. And if you are hindi naman bago, okay, welcome ka din dito. Okay, welcome po sa mga all the timers natin, ng mga cutting edgers or mga viewers po natin every Wednesday. And also, para po maging channel tayo ng blessing, maging channel tayo ng salvation para sa iba, I would like you to watch and share this video. Pwede bang i-share mo itong video na to sa iyong wall, saan pa, sa mga chat boxes, sa mga close group, kung saan nandoon ka, palaganapin natin ang salita ng Panginoon. Sige na, so share na. Share nyo na po. Sige na po. Sige, just click that share button. Okay, pwede mo lagyan ng caption, may we all be blessed. Ganyan, di ba? So, again, and also, kung ikaw ay nandito ngayon para naman maramdaman namin ang iyong presence, you can like and share. Okay, pwede ka, like and mag-heart dyan. Okay, mag-like ka po at mag-heart ka po dyan para maramdaman namin na presence mo ngayong gabing ito. However na gusto mong i-express yung joy, yung worship mo sa Panginoon, sige lang, gawin mo lang yan. You can use your avatar, you can use mga stickers, okay? Just make our comment sections alive and kicking for tonight because our series will definitely kick something from our lives, okay? May aalisin, may sisipain ang Panginoon, papaalis sa ating mga buhay dito sa series break po natin. Now, when you say the word break free, like ito yung pag-uusapan natin ngayon, pag sinabi mo yung salitang break free, it means escape from imprisonment. So, ibig sabihin, nakakulong ka, nakatakas ka. Escape from someone's hold. Sabihin, may humahawak sa'yo at nakatakas ka. And pag sinabi mo yung word na break free, it means escape from a control of a person, group, or practice. Kaya nga sa pagkakataong ito, I want you to be excited, I want you to be ready, and just, alam mo yun, iharap mo kay Lord yung sarili mo at sabihin mo, Lord, I'm ready to experience this freedom, okay? I'm ready to experience yung gagawin mo sa akin ngayon, because we are going to talk about break free, an encounter with the bandage breaker. And I think this is the first time na ituturo ko itong babaeng itong passage na ito, okay? At natutuwa lang ako dahil, alam nyo, we're gonna talk about a passage na written by Dr. Luke. Ang isang magandang bagay na gustong-gusto ko kay Dr. Luke dahil isa siyang doktor, okay? Ay kapag nagsumusulat siya ng mga ginawa ni Jesus, healing or kaya miracle, talagang dinidescribe niya kung paano, yung sakit na ito, gaano siya kahirap, gaano siya nakakahawa, yung mga ganon, anong epekto nito, okay, sa tao, okay. Lahat naman ng mga authors, ganon, meron silang mga distinctions talaga, mga galing talaga sa pagsulat. Dito lang talaga ako na-amaze or natutuwa kay Dr. Luke, no? So, let's talk about this. Break free, an encounter with the bondage breaker. Ito nga sabi ko nga, nung mga nakaraan, may mga bandages kasi sa buhay natin. Pag sinabi mo kasing bandage, or ano ba yung kala mo, okay ka lang, ganun yung bandage eh. Kasi parang yung bandage sa buhay natin, para na siyang naging parte na ng buhay natin. Parang nasanay ka na lang. Nasanay ka na lang na nahihirapan, nagsisacrifice. Kala mo, okay lang yun. Pero ang totoo talaga, ay pwede naman pala siyang sirain, or pwede naman pala siyang wasakin ng Panginoong Jesus at maging malaya talaga tayo. So, I want you to open your Bible
Bible with me para mas magkaunawaan tayo, okay? Pwede mo mag-like ka dyan, tapos mag-heart ka para maramdaman ko lang na you are with me, okay? Luke chapter 13 verse 10 to 17. Okay, I would like to read this sa Tagalog kasi para maramdaman natin yung pagkakasulat ni Dr. Luke talaga. Describe niya dito anong nangyayari sa babaeng ito at ano ang mga pangyayari sa kanyang buhay with the Lord Jesus Christ. Luke chapter 10 verse 13 to 17 sabi niya, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman sanhi ng isang masamang espiritu. 18 years, grabe, na may karamdaman ito. Ano yung cause? Evil spirit. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Verse 12. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at Nooy din na ibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Ngunit naggalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi nito sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang magpagaling ng mga may sakit at huwag sa araw ng pamamahinga. Verse 15, sinagot siya ng Panginoon, mapagkunwari, Hindi ba't kinakalagan ninyo sa sabsaban ng inyong baka or asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba't dapat siyang kalagan at kahit na sa araw ng pamamahinga? Verse 17, napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa sinagot niya. Natuwa naman ng mga tao dahil sa lahat ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya. So, nakikita natin po sa passage na ito, this is all about Jesus, no, na kung saan ay nagpapalaya. Jesus that can set us free. This is all about how Jesus can set us free. At as we watch Him, no, na dinideliver niya yung babaeng ito sa kanyang karamdaman from the bandage of sickness, nakakakita tayo ng picture, we get a picture of what Jesus can do for us. No, nakakakuha tayo ng confidence, ng hope ngayon, na kung nagawa ito ng Panginoon sa babaeng ito, kaya niya rin gawin sa akin. And the thing is, if we will just come to Him. Tama naman. So today, let's spend a few minutes, okay, in this passage together, and as we share, or as I share some thoughts about this, subject, break free, an encounter with the bandage breaker, pwede mong alamin or pwede mong kunin yung mga bandages na meron ka ngayon. And maybe you can identify ano yung nagbabind sa'yo. At ano yung mga bagay or saan yung mga bagay na gusto mong mapalaya ka ng Panginoon forever. So let's talk about this break free, an encounter with the bandage breaker. Kung excited ka na, pwede bang mag-heart ka dyan? Pwede bang mag-like ka dyan? Pwede i-share mo to, okay? Pwede kang gumamit ng avatar mo, sabihin mo, yes, okay? Or you can use that avatar na may kinikilig pa or may heart pa dyan. Basta, express your excitement sa word ng Panginoon ngayong gabi, okay? No, pag-usapan po natin to, mga bagay na gusto kong makita natin pagdating dito. Paano nagpapalaya ang Panginoon? Ano yung mga pinapalaya niya sa atin. First, let's talk about the bandage. Okay? Pag-usapan natin yung bandage ng buhay natin. Verse 10. On a Sabbath, sabi dyan, Jesus was teaching in one of the synagogues. And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. For 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. So, sinabi nga dito sa ating passage na siya'y nakukuba at hindi na makaunat. You know, pag sinabi mo muna yung salitang bandage, it means slavery or involuntary slavery. Alam mo, yung slave ka ng isang bagay, ng isang tao, ng isang pangyayari, nagiging alipin ka nito sa Tagalog. So, pag sinabi mong bandage, ito'y pagiging alipin mo or involuntary, hindi mo naman ginusto, pero nagiging alipin ka. At sa panahon nito, sa babaeng ito, umaalipin sa kanya ay yung kanyang karamdaman. Pag sinabi mo din yung word na bandage, it is the state of being bound by or subjected to some external power or control. Pag sinabi mo yung salitang bandage, ito yung parang kumukontrol sa'yo na hindi ka talaga makalaya-laya.
So our scripture passage tells us a story of a woman who is burdened. Matindi yung burden ng babaeng ito. Because this woman is weighed down, under the circumstances ng kanyang buhay. At habang ini-explore po natin tong scripture na to, I want you to call in mind, gusto kong isip-isipin mo, ano yung mga burdens mo ngayon? So that, ma-relate natin dito. Ano yung mga nagpapabigat sa'yo ngayon? What makes you feel defeated? Ano yung mga bagay sa buhay mo na kung saan parang nagpapahina sa'yo, okay, nag-aalis ng energy mo, na parang wala ka nang magawa. Yung pakiramdam na parang wala ka nang magawa. Parang yung pakiramdam na, sige na lang, ayaan na lang. Yan. So some of you, maybe, you feel outcast sa work or sa school. Some of you look sa future mo at wala ka nakikita kundi question mark kasi wala ka naman talaga, hindi mo alam kung anong pa talagang meron sa future, hindi ka sure. At yun yung nagpapabigat sa'yo. Or maybe some of you may have a dysfunctional friend, family, or relative na kung saan ay completely nagdi-drain sa'yo. I want you to know this, that whatever your whatever bandage or whatever burdens you have right now, you should have to keep it in mind as we explore this passage together. Kasi pag-uusapan natin dito, baka bandage na pala yan. Akala mo okay na lang. Akala mo normal na lang. Akala mo wala nang mangyayari, pero meron pa pala. Okay? So tignan natin. Sabi dito, now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and just then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for 18 years. She bent over and was quite unable to stand up straight. So dito makita natin yung bandage ng babaeng ito. Anong meron sa bandage na ito? Paano mo malalaman, Pastora? Paano ko malalaman na may bandage na pala ako? Number one, malalaman mo na may bandage ka na. We're gonna talk about the bandage first. Malalaman mo na may bandage ka na. Kagaya ng babaeng ito, she was afflicted physically. She was afflicted physically. Si Luke ay nag-start sa kanyang pagkakasulat dito sa verse na ito ng pagtuturo ni Jesus sa synagogue. Tapos, nag-present siya ng isang picture ng isang babaeng kuba o nakukuba. Okay, talagang bent na talaga ang kanyang likod. So, if you ever seen a woman with this condition, maybe makikita mo talaga that is very painful. And most of the time, nakikita lang natin ito sa mga, sabihin natin, mga matatanda o mga lola na hindi nakakuha ng enough calcium. Okay? Madalas nakikita natin to sa mga lola. She was bent almost like a question mark. Alam mo yung pag ganun na talaga. Yun, ganun. Oo, talagang nakayuko na. At ang kanyang vertebrae, okay, in the spine, yung nasa likod natin, di ba? Sa mga naturo yan sa science subject natin, ay talaga namang, alam mo yun, nag-join together na at hindi na siya makapag-unat o hindi na siya makapag-stand straight. And makikita dito, ipinakita ni Dr. Luke how painful the condition of the woman. Kung paano kasakit or gaano kasakit. And the poor woman in this story endured it for what? She endured it for like 18 years. 18 years. Kaya hindi, alam niyo po, ito isang bagay. Hindi lahat ng sakit dahil lang namana mo. May mga sakit na dahil sa masamang espiritu. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. So this woman who was in severe physical pain and her body was bent double at the waist. Talagang kuba na hindi ko ma-describe kasi grabe yung pagkakuba nito. Hindi lang yung parang tumanda na kumuba. Hindi lang ganun eh. And surely, every day was a struggle for her. Bakit? Bakit struggle? Kasi, pag nakita mo yung physical condition niya, it prevents her from looking up. She could not even look at the sky. Hindi niya man lang makita ang kalangitan. And by her own power, she couldn't even overcome itong condition na to. I don't know sa inyo po, but I can really imagine the pain ng babaeng ito. Because, a few years ago, I was diagnosed with mild scoliosis. At kahit mild lang yung scoliosis na meron ako, maniwala po kayo, masakit to. Masakit pag napapagod ako, lalo na po pag yung nabuntis ako sa 2 kong anak, masakit siya kasi bumibigat ako eh. Nag-iiba yung postura. Pero
yun na, mild scoliosis pa lang yun, pero grabe po talaga yung sakit na nararanasan ko. Eto pa kayang babaeng to? Hindi mild ang kalagayan niya. Hindi ito scoliosis, hindi rin siguro to osteoporosis. And I believe this is more than that. Because ito'y binigay na masamang espiritu sa kanya. Imagine the bondage. 18 years of pain, 18 years of bending. Ang hirap nun. She was what? She was afflicted physically. Malalaman mo na yung bandage ka, yung parang mga sakit na parang hinayaan mo na lang kasi parang, kasi nandito na talaga siya, pinanganak akong may ganito, ganyan, ganyan. Ito hindi naman natin alam, wala naman sinabi kung pinanganak siya na ganito, pero ang sinabi dito, ito'y kagagawan ng masamang espiritu. So, afflicted itong babaeng ito physically. Meron bang mga bagay ngayon sa'yo na nagpapahirap sa'yo physically? Meron bang karamdaman ngayon na nagpapahirap sa'yo physically na alam mo matagal na? 18 years? Grabe. I remember when I was in high school or elementary, nagkakaroon ako ng palpitation. I praise God kasi hindi ko na yan nararamdaman ngayon. Talagang isinuko ko yan sa Panginoon. No? Sabi ko, Lord, hindi sa akin titigil yung mga ganitong klase. Hindi ko na ito mapapamana. No? So, syempre, kailangan din, aside from your faith and receiving the healing of the Lord, kailangan din yan naalagaan din natin ang ating katawan. Pero nagkakaroon ako ng palpitation yun. Parang hindi ako masyadong makahingat, nahihirapan ako. Basta ganyan. Okay? But it took me years para ma-overcome yun. Pero itong babaeng to, grabe. Siguro wala namang 18 years yung sa akin. Pero itong babaeng to, grabe. 18 years kang nakabend. Kamusta ka naman? 18 years kang in pain. Bandage talaga. Ano pa? Una, she was afflicted physically. So, sunod, she was attacked spiritually. Tignan po ninyo, verse 16. Anong sinabi ni Jesus? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? Sabi ni Jesus dito, anak daw ito ni Abraham. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Jesus dito, ang babaeng ito ay isang Hudyo. So, let us know that this woman was what? An Israelite and a believer. Anak ni Abraham eh. Pag sinabi mo anak ni Abraham, ibig sabihin Israelita ito, believer ito. Yet, she is what? She is under the attack of the devil. Satan has bound her and caused her body to be broken by what? By her affliction. Notice something else. Also, sinabi po sa verse 11. Inattribute ni Luke yung condition ng condition na ito sa spirit. Okay? Nung sinabi ni Jesus sa kanya, yung word na ginamit dito is what? Spirit of infirmity. Is spirit of infirmity. So, ang sinasabi ni Paul sa atin ngayon is kung gaano kahirap yung physical problem ng babaeng ito na dala-dala or binigay sa kanya ng masamang espiritu. So in this case, yung pain ng kanya, yung pain ng kondisyon niya ay dahil sa evil spirit. Oh, by the way, believer, tapos may ganun, may something yung yung evil spirit sa kanya. Okay, hindi po ito demon possession. Kagaya nung ibang na-encounter ni Jesus na pinalayas niya yung demonyo. Dito hindi naman niya pinalayas, wala siyang pinalayas sa demonyo, pinagaling niya yung babae. Hindi niya sinabing get out, di ba? Hindi niya sinabing get out, you evil spirit. Ang sinabi ni Jesus Christ dito, you are healed. Babae, ikaw ay magaling na. Okay, sinabi ni Jesus Christ dito. So dito, ang na-encounter ni Jesus ay isang babae na hindi demon possessed. Rather, it is more of a torment na parang kagaya ng nangyari kay Job. Tandaan natin si Job ay isang believer, okay, servant na Panginoon, pero nagkaroon siya ng affliction sa katawan. Almost ganito yung nangyari. Ito babaeng to, believer siya, pero merong nangyari sa kanya, okay, siya ay binigyan ng ganitong kondisyon, inoppress siya ng masamang espiritu. Tandaan natin to, that even saved people, even us believers, can be attacked by the devil. Kaya hindi natin minamalit ang demonyo, pero hindi rin naman natin siya minamagnify. Because the Bible said that greater is He that is in us than he that is in the world. Now, we need to understand that no saint, walang believer, na hindi of God na madidemon possess. Okay? Ang mga believers, tayo na mga believers, hindi po tayo madidemon possess.
Hindi na pwedeng manirahan ang demonyo sa atin, maposes yung katawan natin, yung buong pagkatao natin. Bakit? Kasi meron ng Jesus. Kaya nga napaka-importante na i-accept natin si Jesus sa ating buhay para siya ang maninirahan at hindi iba. So, hindi kinas out ni Jesus ang demon na ito, but he merely spoke sa kanyang condition. And so, she was not demon-possessed, but she was what? Demon-oppressed. Sabihin, pinipigilan siya. May mga bagay or may mga ganyan minsan tayo na pwede nating maranasan. Nagkakaroon ka ng sitwasyon na pwedeng pumigil sa'yo para hindi ka maniwala. Pwedeng pumigil sa'yo para hindi ka na magtiwala. Kaya ingatan natin yung mga bagay na kiniklaim natin. Recently, may mga nagme-message sa akin, no, Pastora, how to overcome po ba anxiety, depression, ganyan-ganyan. Ang una ko laging tinatanong, paano niyo po nalaman na kayo ay depressed or may anxiety? Kasi kung ikaw lang ay nag-label sa sarili mo yan, medyo hindi ganun kaganda. Kasi baka hindi naman, namamali ka ng assessment kasi hindi mo naman pinag-aralan yan, mas maganda pa rin talaga na tumingin tayo or mag-ask tayo ng, ng payo sa mga professionals, okay? So, kung may nakakaramdam man ng depression or anxiety, mas maganda pa rin na nagpa-consult tayo sa mga doctors. Wala pong masama dyan. Pero, ang lagi ko nga sinasabi, wag nating kiniklaim yung bagay na akala natin ay meron tayo. Ay, meron po akong anxiety, meron po akong depression, ay, meron po akong ganito, meron po akong ganitong sakit. Kasi yun po yung nakikita ko, nababasa ko, ito po yung mga senyales. Maaaring nagkakapareho sila, pero maaaring iba pa rin, maaaring hindi pa rin yan yung hindi pa rin yan yung tamang diagnosis. So, ingat tayo sa mga kiniklaim natin. Baka at first kasi wala ka naman yan, pero dahil narinig ni Satanas na sinasabi mo, wala ka naman talaga anxiety, kaya lang narinig ni Satanas na sinasabi mo may anxiety ka, o bibigyan ka niya. Oppress ka na ngayon. Hindi ka naman talaga depressed, baka malungkot ka lang, pero sinasabi mo, depressed ka, o bibigyan ka ngayon ni Satanas ng depression. Ngayon, oppressed ka na ngayon. Kasi, pipigilan ka nun eh. At kung meron naman po talaga, okay, kung meron naman talaga na na-experience tayong ganyan, hindi ko naman binabaliwala, hindi ko minamaliit yan, pero kung meron talaga na-experience na oppression mula sa, alam mo yon, hindi mo alam kung saan nanggagaling, naniniwala ako na ang buhay natin ay hindi matatapos sa ganyan lang. Tandaan mo po ito, hanggat may Jesus, may pag-asa. So whoever you are, ano man ang pinagdadaanan mo, whether you are diagnosed with that kind of disease or hindi, o nararamdaman mo lang at mabigat lang talaga yung pakiramdam kasi minsan nakala na din depression na, pero minsan talaga it's just maybe a sadness na talagang malalim-lalim lang pero hindi pa naman talaga depression. Okay? Wag nating i-label yung sarili natin sa ganun. Kaya lang, nauuso kasi yan ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero sana wag nating nililabel. Wag nating inaangkin yung mga sakit na pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen ba? Wag nating nire-reason out yan. Or wag nating ginagamit yan kasi baka mamaya marinig ka ni Satanas. Naku, maging dahilan pa yan para mapigilan ka sa pag-usad ng iyong buhay. So, alisin natin yan. At kung meron man talaga, diagnose ka talaga, na-experience mo talaga yan, I always believe na hanggat may Jesus, may pag-asa. And if you're watching right now, I want you to receive it. I want you to claim yung pag-asa na binibigay sa'yo ng Panginoon. Pero dito makikita natin yung bandage niya, physically, afflicted siya, spiritually, attack siya, makita mo, bandage din yan. She was what? Affected socially. Kasi bakit? No doubt, because of her condition, itong babaeng ito was considered to be a freak. Alam mo yan? She was oddity to be laughed at humiliated, okay, ng mga bata. Or maybe imitated ng mga bata. Alam mo yon, yung hindi naman nila alam talaga. Kaya lang, di ba may mga ganun bata, yung mahilig manggaya, gagayahin yung mga hindi, mayroong mga karamdaman, ganyan, or may mga kapansanan. At for sure, itong babaeng ito ay outcast. And was probably unwanted, unloved, uncared for. She was the kind of person you would avoid on the street kasi matatakot ka. Kasi akala mo, mangkukulam siya, mga ganon. She was what? She was a social pariah. Ibig sabihin talagang nilalayuan, diba? Talagang outcast talaga siya. So imagine mo yung bandage niya. Physically afflicted siya. Spiritually attacked siya. Tapos pati socially,
affected pa din siya. Iba na nga yung masakit na yung pakiramdam mo eh. Na, iba yung may masama ka nararamdaman tapos 'di ba nararamdaman mo yung care ng mga kapwa mo ng tao sa paligid mo. Pero itong babaeng to, grabe. May masakit na sa pakiramdam niya, may masakit na sa katawan niya. Spiritually may battle siya. Tapos affected din sa socially. Take note of this. She knew the pain of rejection. And maybe some of you are afflicted in that manner at this moment. Beware, dalahin ko lang, ingatan mo lang, that you do not allow your rejections to become bitterness. Hindi mo hahayaan yung mga rejections na yan na gawing kang bitter. So this is the bandage. Malalaman mong bandage na yan, grabe, ang tagal na. Physically, you're afflicted. Spiritually, you're being attacked. Hindi ka napopossess, but, parang hindi ka tinatantanan ni Satanas. And socially, you're affected. You are socially affected. But before we move on sa susunod na point po natin, which is very exciting, I want to give credit to this woman. I want to point out something about this woman. Kasi kung makikita natin, saan sila nagtagpo ni Jesus? Nagtagpo sila ni Jesus sa sinagoga. Si Jesus ay nagtuturo ang babae, pumunta doon para mag-worship, para sumamba, despite of her condition. Para sa akin, she's one of the most powerful pictures of faith and faithfulness in the New Testament. Why? She has been in this condition for 18 years. For 18 years. And I'll tell you this, if she has been to synagogue every Sabbath for those 18 years, imagine mo 18 years, pero lagi siya pumupunta sa synagogue para sumamba. She attended some 1,000 meetings there. She has been sick for 18 years, ha? She's not been healed. For 18 years, pumupunta siya, sumasamba siya sa Panginoon, pero hindi siya nakakaranas ng kagalingan. Still, she believes in God. Still, pumupunta siya doon. She prays. She what? She worshiped God. And even when it seems like God isn't going to answer yung kanyang panalangin, she remains faithful. Nakita pa rin siya sa synagogue. Sumamba pa rin siya. She comes to the service in spite of the fact that no one would think a thing about her. No one even cares na nag-exist siya. She had suffered for years. 18 years. While God seemed like parang nanonood lang. Still, she remained faithful. Grabe. 18 years nang may sakit. Sumasamba pa rin sa Diyos. I'm sorry pero marami sa atin siguro, konting sakit lang ng ulo. Online na nga lang, hindi mo pa maklik. Ulo lang naman masakit sa'yo, hindi naman pandinig, di ka pa makasimba. Sorry, but I need to say this. Look at this woman. 18 years. Bent na yung katawan. Still pumupunta pa rin sa synagogue para sumamba sa Panginoon. Regardless kung sasagutin siya ng Diyos o hindi sa kanyang panalangin. Still naging faithful pa rin siya. What a rebuke. Diba? What a rebuke na meron sa mentality natin ngayon. Sa buhay natin ngayon. Minsan sakit lang ng ulo, di ba? At talagang, kala mo, hindi ko naman minamalit yung sakit ng ulo, lalo na kung migraine yan. Pero hello, online service. Ulo lang masakit sa'yo, hindi naman nagsara ang tenga mo. Pero hindi ka pa rin makinig ng salita ng Diyos. Pero itong babaeng to, lahat na masakit sa kanya, physical masakit sa kanya, socially masakit na sa kanya. But never she doubted or never na naging absent siya. Nagkita. At dahil lagi siyang, take note of this, at dahil lagi siyang present sa synagogue, nakita siya ni Jesus.
You may have bandage right now. What I'm trying to say is this. You may have bandage right now. But that bandage should not stop you from coming to Jesus. Whatever burden, whatever pain, whatever hardship that you are experiencing right now, I don't care kung gaano katagal na yan. But never ever let that bandage stop you from coming to God and worshiping Him. That's number 1, the bandage. Ngayon, pag-aralan natin. Number 2, the breaker. Verse 12, when Jesus saw her, He called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then He put His hand on her, and immediately she straightened up and praised God. Pangalawa, pag-usapan natin itong the breaker. Sino ba itong breaker na ito? Of course, si Jesus. Jesus is the bandage breaker. Okay? Now, yung babaeng ito ay nakuha ang atensyon ni Jesus. Kung mapapansin mo, this woman is not like the others who are like shouting, "Jesus, Son of God, have mercy on me." Hindi ganun ang babaeng to. She just came to worship God. But Jesus calls out to her. Hindi ang babaeng ito ang tumawag kay Jesus, pero nakuha niya yung atensyon ni Jesus, and Jesus frees her from her bandage. You know, by freeing this woman from the evil spirit, Jesus demonstrates His authority. Over what? Over the spiritual realm. Pinakita ni Jesus, meron akong authority. And He demonstrates that the new kingdom has come. He demonstrates that what? The truth that Satan has been bound and the kingdom of God is victorious. And I want you to claim it right now. Dahil binibigyan ka ng Panginoon ng freedom ngayon. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, tapos na yung mga pagkakataon, tapos na ang panahon na ikaw ay oppressed. You are now free. Now, not only we have been freed sa ating spiritual bandage, dito ang babaeng ito, hindi lang siya napalaya sa spiritual bandage niya, pero pinalaya din tayo ng Panginoon saan? Sa bandage of the law, or from bandage to the law. Kung makikita natin sa usapan in verse 14, yung synagogue ruler, yung nagalit, ni-respond niya, yung pag-respond niya sa ginawa ni Jesus Christ na pagpapagaling ay very interesting. At sinabi niya doon, anin na araw meron kayo. Doon kayo pumunta para magtrabaho. Doon kayo pumunta para magpagaling. Hindi niya in-address dito si Jesus personally. In-address niya dito yung mga tao, yung crowd, yung mga nakakakita. Kasi itong taong ito, he doesn't refute yung ginawa yung si Jesus. But he says, "Here is my teaching." Parang sinasabi ng synagogue ruler na ito naman ang turo ko. Okay? So makikita natin dito parang may battle of authorities. The synagogue leader desperately trying to hold on sa kanyang control by what? By binding the people sa kanyang narrow interpretation ng law. Kasi akala niya, yun. Pero dito may isang Jesus proclaiming freedom to follow and intent of the law, or to follow the intent of the law. But look, what Jesus says to this story, kung paano sinagot ni Jesus, notice yung language ni Jesus dito. Ang sinasabi ng synagogue ruler, magpagaling. Sa susunod na kayo magpagaling, huwag sa araw ng pamamahinga. Pagpapagaling yung term ng synagogue ruler na ito. Pero ang term ni Jesus ay hindi pagpapagaling, kundi paglaya. Take note of that. Ang ginamit ng synagogue ruler na word ay healing. Sa Greek, ito po ay therapeo o therapeuo. The word healing, therapeuo. Dito nanggaling yung word na therapy. Pero pagdating ng verse 14 sabi, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue ruler said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days. Come and be therapeuo on that day, not on the Sabbath day." Pero ang ginawa ni Jesus, sa verse 12, sabi niya, "Woman, you are set free
from your infirmity. Yung ginamit dito ni Jesus, okay, na word ay luo and apaluo. Sa Greek, ito po ay, ibig sabihin nito ay releasing and losing the bonds. Ang tao, yung synagogue ruler, ang pinaglayaban niya, pagpapagaling. Authority sa batas ni Moises, na akala niya ay tamang interpretation niya. Pero kay Jesus, ang pinapakita niya, hindi ako basta nagpagaling. Ako'y nagpalaya. Kaya nga pagdating ng verse 16, sabi niya, then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 years, be set free? Ang sinasabi ni synagogue ruler, kayo magpagaling ng Sabbath day. Pero ang sinabi ni Jesus, be set free on the Sabbath day from what bound her. You know, I believe that Jesus is making a point that something greater than healing is going here, is going to happen, or is happening ng mga panahon na yon. Yes, there is healing. Nakita naman nila physically, there's healing, but there is something else more than healing. And I'll tell you this. Freedom is more than is something that we need more than healing. Ulitin ko, freedom is something that we need more than healing. Kasi pwedeng gumaling ka, pero captive ka pa din. Pwedeng gumaling ka, pero slave ka pa din. Dito si Jesus, hindi lang siya nagpagaling, siya'y nagpalaya. The synagogue ruler talks about the finer points of the law, kasi yun naman lagi ang sinasabi nila, batas, batas, batas. While Jesus talks about freedom from the bandage. Indeed, Jesus is a bandage breaker. Jesus came to set free, or he came to free us from the bandage of law and tradition. Kasi yun ang tradisyon nila eh. Wala magpapagaling, araw ng Sabat, pero ginagawa din naman nila sa mga hayop nila, pinapalaya nila, pinapainom nila. Kaya nga ang point ni Jesus, bakit hindi, ginagawa niyo sa mga hayop niyo, bakit hindi po pwedeng lumaya ang babaeng ito? So this woman wasn't the only one who came to synagogue to worship. Jesus Christ was in attendance that day, andun siya, and he came to worship as well. And the Bible says in verse 12, he saw her. Nakita ni Jesus ang babaeng ito. Maaring hindi nakita ng babaeng ito si Jesus kasi nga nakayuko na siya. Maaring yung floor na lang ang nakikita niya, ang kausap niya. And Jesus went to the house of God to worship. And he knew that genuine worship involved more than merely sitting in one's place. Listen to this very carefully. If you come to God, make sure na hindi ka lang pupunta doon for the sake of attendance, para lang masabi ng leader mo, ay, nag-online service ako. No, you come to God on an online service. Online man yan or physical man yan. To worship. Listen very carefully. Worship was more than an experience of the head. It was an experience of the heart that found reaction in His hands. You see, maraming tao ang pumupunta sa church. Upo, magsiship sila sa neutral, para makinig ng service. Wala namang masama doon. Mamumove sila sa kanilang mga na-experience o naririnig. But maniwala ka, ang genuine na worship, it occurs when our belief, yung pinaniniwalaan natin, move in our head, down to our hearts, and out throughout our hands. Yun ang totoong worship. Nag-move sa utak mo, dumaan sa puso mo, nagkaroon ng action sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Kaya I always believe that time spent in church that doesn't move your heart and motivate your hands is not worship. It is just what? Time spent in church. Kaya yung pagbibigay, yung tithes and offering, di ba sinasabi natin, it's part of worship. Kasi nagmo-move yung pinaniniwalaan mo, na nag-utos sa'yo, na nagmahal sa'yo, na nagsabi sa'yo, na gawin mo ito. Nag-move yan sa isip mo,
nag-move sa puso mo, and so i-open mo yung hand mo to give to God, to return your tithes, kasi sumasamba ka. At dito makikita natin that hindi lang basta ang pagsambang ginawa ng babaeng ito, and even si Jesus, ang pagsambang ginawa ni Jesus ay hindi basta, ay nakita ko lang, I feel sorry. No. Nung nakita niya, nag-move, compassion. And so may ginawa siya sa babaeng ito. So Jesus gave her a great word. When Jesus saw her, He called her to come to Him. When she had struggled her way papunta kay Jesus, nagsalita na si Jesus. Sabi niya, woman. Pansinin mo maigi yung pagkaka-address ni Jesus sa kanya. Sabi niya, babae. Woman. What a word of compassion, right? Bakit? Here was a woman whose beauty had long since faded. People did not see her as a woman. Freak nga eh. An object, ang tingin sa kanya ng tao, object of mockery, pity, and probably disgust. Yet Jesus saw her as a woman. Listen to this. Others may not have recognized her significance, but Jesus did. He loved her like she was. And I want you to, everyone na nakikinig sa akin ngayon, I want you to take note of this. No one around you might recognize your value. Hindi lahat pahahalagahan ka. But Jesus does. He doesn't see you for the problems you bear. Hindi ikaw tinitingnan ni Jesus sa mga problemang meron. Itong anak ko to, sobrang, sobrang nega. Hindi ganun tumingin si Jesus sa'yo. He doesn't see you in light of your past. Pag tinitingnan ka ni Jesus, hindi yun yung naka-highlight sa'yo, yung nangyari sa'yo in the past. Or yung troubles, o yung mga scars na meron ka. He sees you for what you can become through His matchless grace. He sees what He can do to, and through you. He sees you as significant, special, and honorable in His sight. Kagaya ng babaeng ito. Ang babaeng ito, tinawag niyang babae kahit hindi lahat ng tao nire-recognize, babae pala siya. Tao pala siya. Akala ko subject of mockery lang siya or object of mockery lang siya. Maybe some of you, ganun yung pakiramdam mo ngayon, na pinaparamdam sa'yo na ibang tao, pero ibahin mo si Jesus. Hindi kanya tinitignan sa kung ano nangyari sa'yo sa past mo. Hindi niya tinitignan kung ano yung mga currently na burden mo. Hindi niya tinitignan ano may yung mga sugat mo in the past, ano may yung mga scars na meron ka. Tinitignan ka niya sa kanyang paningin, full of grace, at ang nakikita niya sa'yo yung mga bagay na kaya mong gawin because of His grace. At nakikita niya sa'yo kung gaano ka ka-special, kung gaano ka ka-significant, kung gaano ka ka-honorable sa kanyang paningin. You know, when you say the word break free, it means to force something to detach from something. At dito, na-experience ng babaeng ito ang break free na to. In King James Version of verse 12, sabi, and when Jesus saw her, He called her to Him and said unto her, Woman, thou art loose from thine infirmity. Jesus who spoke the words that must have delighted her soul. Ano sabi ni Jesus? You are loose from your infirmity. Pinapalaya na kita. Oh, wow. For 18 years of suffering, biglang may isang Jesus na magsasabi sa kanyang, malaya ka na. Malaya ka na. Sa problema mong yan. Malaya ka na sa pinagdadaanan mong yan. Malaya ka na. Itong mga salita niya, nagbigay sa babaeng ito ng matinding pagka-delight sa puso niya, sa espiritu niya. Mga salita that she tried and failed to do. But Jesus did it with a word. What she or anyone could have accomplished,
Jesus did it with a word. I don't know kung ano yung nagbabound sa'yo today. I don't know what kind of past you are fighting. I don't know what kind of emotional demons that hunt you day by day. I don't know about the valleys and the burdens that you are facing right now, that you are carrying right now. But I know Jesus has a word for you today, a word that can set you free. And if you believe, I want you to type, I believe. I want you to type, amen. I want you to type, I claim it. I receive it in the name of Jesus. Dahil may salita sa iyo ang Panginoon ngayon na magpapalaya sa matagal mo ng kabigatan. After Jesus spoke, He touched her and immediately she stood straight. Siguro sa iyo wala lang yung pagtayo niya ng straight. Ano yun? Hinawa ka lang straight tapos worship na kay God. Siguro sa iyo wala lang yun. Pero para sa babaeng to, life-changing yun. For 18 years na kulang siya, na hindi niya makita ang langit, na hindi siya makatingin sa langit para makita man lang ang ulap o ang mga stars. But now, she is no longer deformed and freakish. Hindi na siya tampulan ng jokes, hindi na siya pagtatawanan or katatakutan dahil sa posture niya. Magaling na siya. Malaya na siya. Maybe para sa'yo, wala lang yung pinagdadaanan niya na umokay na naging testimony niya. Pero ibahin mo. Maybe para sa'yo ganun. Pero hindi sa kanya. For her, it is a life-changing. For him, life-changing yun. And reminder, I just want to remind everyone, what Jesus did for her, He has the power to do it for you. He can break the bonds that hold you. That hold you down. He can break the break the bonds that holds you and what? And set you free. You just need His touch. You need to get Him and look at Him for deliverance. Alam mo yung babaeng ito na may affliction because of Satan? Jesus rebuked the influence of the devil sa kanyang buhay. Kaya siya naging malaya. Gusto ko lang malaman ng bawat nanonood sa atin ngayon. Jesus is just waiting for you. Because He wants to do it sa'yo din. He wants to deliver you from that bandage. He wants to heal your emotional scars. He wants to set you free from pain and isolation na nararamdaman mo. Ang kaaway natin, ang demonyo, ang mundo, ang flesh, ang devil, naniwala ka. They all delight in keeping us bandaged. Bakit? Bakit natutuwa sila kapag may bandage ka? Bakit sila natutuwa pag bounded ka? Because when we are bound, we are useless to the Lord and cannot contribute to the kingdom of God. So work sa kingdom niya. But I want to tell you this. Jesus has a plan for you. Jesus has a plan to set you free. Indeed, He is the bandage breaker. Number 3 and the last. 14 to 16. Indignant because Jesus has healed on the Sabbath, the synagogue ruler said to people, there are 6 days for work. So come and be healed on those days, not on the Sabbath. The Lord answered him, you hypocrites. Doesn't each of you on the Sabbath untie his ox or donkey from the stall and let it to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? So ngayon, pag-usapan natin, okay, may bandage, okay, may breaker ng bandage, pero pag-usapan natin yung bullies. Jesus addressed the bullies. When this miracle occurred, the people in the synagogue began to rejoice. Talagang nagsaya sila. Kaya lang, alam mo yun, may mga synagogue rulers na talagang ayaw kung ano pang mga sinabi. On the 6 days naman daw tayong tatrabaho, so pwedeng dun ka na lang mag-work, wag na dun sa araw na pamamahinga. Alam mo, maniwala ka. May mga tao na talaga na kahit gawin mo ang tama, mambubuli pa din. Mambabash pa din. Pero that should not stop you from doing what is right. Gawin mo ang tama, may sasabihin sila. Huwag mong gawin ang tama, may sasabihin din sila. So might as well, gawin mo na lang yung tama, kagaya ng ginawa ni Jesus.
So he was implying that Sabbath was more important than the needs of the people. Yun ang sinasabi ng synagogue ruler na ito. Mas napaka-importante ang Sabbath kaysa sa pangangailangan ng mga tao. Kaya nirebuke siya ni Jesus. Okay? At pinakita ni Jesus na kayo nga yung hayop, mga alaga niyong hayop, pinapalaya niyo kapag kahit Sabbath pinapainom niyo Dahil kailangan ng hayop yun na uminom. How much more ang mga taong ito na may pangangailangan? And in fact, Jesus tells him that he is what? A hypocrite. Bakit hypocrite itong taong to? Because he loves his religion more than he loves God. Or God's people. Alam mo, makikita natin dito, number 1, may makikita tayo dito, spiritual bullies are a hypocrite. Spiritual bullies, ay mga akala mo mga magagaling, relihiyoso, pero ipokrito pala, sabi ni Jesus. Masakit yung word, no? Kasi, mas okay na sa kanila yung religion kaysa pagmamahal sa Diyos or pagmamahal sa tao. Ano pa, spiritual bullies are more concerned in tradition and than transformation. Alam mo yung mga spiritual bullies, mas concerned sila sa mga tradisyon. Ayaw nila ng transformation, ayaw nila ng change. Yan ang mga spiritual bullies. At kung makikita natin dito, sinupalpas sila ni Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, gawin mo ang tama, gawin mo ang mali, parehong may masasabi. So be like Jesus, gawin na lang natin ang tama. As I conclude, verse 17, when he said this, his opponents were humiliated, but the people were delighted with all the wonderful things he has done. Maniwala po kayo, lahat ng sinabi ko dito is designed to let you know that Jesus cares about you and has a plan to help you. He wants to set you free from that bandage. Galatians chapter 5 verse 1 sabi, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. Maniwala po kayo, ayaw ni Lord na free ka lang. Ha? Ayaw ni Lord na free ka lang. Ang gusto ni Lord, may freedom ka din. Ayaw ni Lord na malaya ka lang. Na meron lang, alam mo yun, naging malaya ka lang. Pero ang gusto ng Panginoon, freedom. Talagang tunay na kalayaan. So, as I end this, I want to call the attention of everyone. Who among you here, you know you have bandage. You know to yourself, merong isang bagay na parang hinayaan mo na lang. Parang sinabi mo, okay? Kung ito na to. No. God is telling you right now, huwag mong angkinin ang bagay na hindi naman niya binibigay sa'yo. Huwag mong angkinin yung bagay na magkukulong sa'yo. Ba't mo aangkinin kung kaya ka na niyang palayain? Anyone who's watching right now at kailangan mong pagpapalayan ng Panginoon, I want you to close your eyes. I want you to receive this bandage breaker dahil siya lang ang may kakayahang magpalaya sa ating lahat. So if you're here right now at malinaw sa'yo na kailangan mo si Jesus, just tell these words, this prayer to Him right now. Sabi mo, Lord Jesus, I come to you right now. I know I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. I accept you today. Heal me, free me, and break this bandage out of my life. Thank you. I trust you. I believe in you. I love you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Let me pray for all of us. Father, right now, nagpapasalamat po kami sa iyong salita sa buhay ng babaeng ito na ginawan mo ng kakaibang storya, Panginoon. Thank you for letting us see how much you care for us, na hindi ka pala natutuwa na may binibear lang kami for the longest time, na pwede mo palang ipalayain kami, Panginoon. So I pray right now for these people who have been a bandage of wrong emotion. May mga pain, may mga emosyon, Panginoon, na hindi tama, Panginoon. Merong mga thinking, may mga mindset na mali po, Panginoon. I pray, Father God, that you break, Panginoon, all the bandages right now in the name of Jesus. And let these people be free in the name of Jesus. Free from sickness, free from wrong desire,
Lord, free, Panginoon, sa kanilang mga burdens, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na hindi naman po ikaw ang nagbigay. And I speak, God, for blessing. I speak, God, for breakthrough. I speak, God, for favor, O God, in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. We know, God, that you are a great bondage breaker, and you're the only one who can break these bandages in our lives. And we receive it, Lord. Simula ngayon, Panginoon, hindi na po kami magkiklaim ng mga bagay na hindi mo naman, Panginoon, ibinibigay sa amin. We are just claiming everything that you promised for us. Salamat po. We give you all the glory, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.